Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Gaya ng sinabi ko, pag-aaralan natin ngayon ay yung Simple Excel na natutunan ko noon hanggang sa makagawa ako ng income statement. Ang una kong ginawa, ang trial balance, pero before ako gumawa ng trial balance, inalam ko muna ang mga accounts, mga account name o mga chart of accounts ng aking kliyente, o gagawin ko ng trial balance o financial statement. Sa pag-aaralan natin ngayon, gaya ng sinabi ko dati sa mga nakaraang video ko, ang charts of accounts ay makikita mo lang sa mga libro ng mga, kung meron silang dating accounts, mga dating negosyo. Pero kung mga bagong negosyo, makukuha nila ito sa internet, i-search nilang nila at lalabas na yung chart of accounts. Pero sabi ko sa kanila, sabi ko dati sa aking video, dapat yun ini-edit, depende dun sa pangangailangan nila. So itong charts of accounts na to, minana ko lang. At meron na silang mga accounts na asset, sa mga asset may cash on hand. Ayan, meron na sila niyan. Meron PPE, liabilities. Sa internet makikita mo to kompleto rin. Meron ding equity, meron ding income, at meron ding mga accounts ng mga expenses. Yun nga lang, kailangan mo lang gaya ng sabi ko, i-edit siya. Kasi generalize siya Dapat yun i-edit, depende sa pangangailangan ng ating kliyente o kailangan natin gawin. So ito yung trial balance. Ito yung ginagawa ko sa cooperative, sa co-op. Nagsisimula ako sa trial balance kasi yung pag-e-entry sa tatlong libro, ang general journal, ang disbursement, tsaka cash receipt, ginagawa ng mga clerk ng co-op. Kaya ito na yung ginagawa ko. Na-summarize na siya, kaya dinediretso na siya trial balance. So, meron akong chart of accounts. Ayan na yung mga asset. Tapos meron akong preview since na ang buwan na to ay September. Tinatrabaho natin ay September. So, meron previous month. Ang first two column, ang previous month, debit credit na rin siya. Tapos kung saan ako nag-i-input, this month. Doon ko lang ini-edit o ini-encode yung mga data na na-summarize nila sa cash receipt, cash disbursement, tsaka general journal dito sa this month. At tsaka yung to date siya, makikita nyo, simple equation lang siya, D6 plus B6, ito yung D, ito yung D6, ito siya, D6, no? Plus B6, ito yung B6, tsaka minus itong nasa credit ng this month. Tama ba? D6 plus B6 minus E6. So, yan pinaka-total. Kaya nasa sa debit siya usually, basta asset account, usually ang pinaka-balance niya nasa debit side. Kung makikita natin, debit side, no? Lahat yan, halos asset yan, debit side. Pero itong nasa credit, allowance siya, kontra asset siya, allowance for doubtful accounts. So, nasa credit siya usually. Ganyan lang kasimple. Dyan lang kasimple. Simple equation lang na plus. So, pina-plus ko lang yung niya para makuha ko. Ganun din sa credit side. Sa credit side, ganun din. Makikita nyo. Yan ang formula. E17 plus C17. Ito yung E17, wala naman siyang transaction. Pero ang C17, meron siyang dating balance ng nakaraang buwan. So, C17 plus E17 minus D17 equals, ito na siya.
E17 plus C17 minus D17. Yan ang pinaka-total niya sa credit side. So, ganun lang kasimple mga ka-bookkeeper. Simple equation lang. Pero dito sa previous month, wala siyang formula. Kahit dito sa working month ko, wala rin siyang formula. Makikita nyo, wala siyang formula. Ano lang siya, kaya meron siyang tinatawag na plus. Makikita nyo dito sa meron siyang plus. Kasi dalawa yung naging balance niya sa debit account. Malamang yung isa galing sa cash receipt or galing sa disbursement. Hindi ko alam kung saan galing yung yan. Tatlo kasing librong pinanggalingan nitong trial balance na to. Kaya meron siyang plus. Pero kung yung mga ordinaryong lang, makikita nyo. Ayan, isa lang siya. So, makikita nyo yan, isa lang. So, ganun lang kasimple mga ka-bookkeeper. Pagkatapos, from trial balance, pumupunta ako sa notes. Yung notes ko. Sa cash equivalents. Ayan. Ayan yung mga cash on hand. Makikita nyo, simple equation lang siya. Equals sign lang siya. Makikita nyo, equals lang siya. Galing siya sa trial balance. Ulitin natin. Let's say, buray natin. I-plus lang siya. Tapos, hahanapin natin sa trial balance. Yung sa pinakadulo niya. Sa pinakadulo. Hindi dito sa previous month, kundi yung pinaka-total na lang working previous month to, ito yung working month, tapos yung total sa working month, yung to date. Enter mo lang siya, ganun lang kasimple, enter, tapos pupunta na siya dito. Lahat yan kung titingnan nyo, ganun no. Lahat yan, nagaling ng trial balance, equal sign lang siya. Tapos ito, sinasam ko na yung tinototal ko na yung pinaka-ibabaw niya. Ganun lang din yan, no, sa trial balance. Galing lang siya ng trial balance. Pero dapat, yung notes mo, naka-adapt o naka-format dun sa format ng binibigay natin kasi ito co-op So BIR ang format ng mga galing ito sa auditor, external auditor na siya mismong nagagawa niyan. So nilalagyan ng notes to financial. So ginagaya ko lang din 'yon. Ganun lang siya kasimple. So from trial balance galing dito, i-equal sign lang para pumunta dito. So anything na binabago mo dito, so isa lang yung babaguhin mo itong month lang na to, nababago na rin yung notes mo. Nababago na yung notes mo. Ayan, meron din akong notes 2. Ito. Yung mga income tsaka expenses siya. Hiniwalay ko kasi para madaling makita. Yung sa note 1, galing dun sa balance sheet account. Tapos yung sa note 2, yung income statement account. So makikita nyo, equals lang din siya, no? So, let's iburahin natin. Equals sign lang din siya. Tapos hanapin lang natin yung interest on ATM loans. Hanapin natin yung interest on ATM loans. Sa pinakamaba siya, mahaba kasi yung accounts nila Interest on ATM loans. Ito, interest on ATM loans. Ayan, ito yung previous month. Ito yung working month ko. May nadagdag na 20,000. So, ito, ilalagay mo lang yung consort doon, tapos enter mo, doon, pupunta na siya doon sa, sa notes to financial. Ganun lang kasimple, mga ka-bookkeeper. Lahat yan, ganun ang ginagawa ko.
So kung ano yung nasa trial balance, kinakopy ko lang din sa notes. Pero ang format nito ay galing sa BIR o kaya galing dun sa ating external auditor para hindi siya malito. Kasi kung ano yung pagkakaano niya sa notes sa financial na sinasubmit sa BIR, yun din ang ginagaya ko para hindi naman siya nalilito. Ganun lang kasimple. So from there, sa notes 1 tsaka notes 2, punta na tayo ng balance sheet. Ganun din ang ginagawa ko. Ito yung template na to, galing dun sa prescribed ng BIR, tsaka galing ito sa external auditor kung titignan natin. Kung titignan nyo, ganun din, no? Equals lang din from notes, notes galing siya ng note 1. Kung i-erase natin, no, let's erase natin. Maglalagay lang tayo ng equal sign tapos balik tayo dun sa note 1. Kasi usually ano yun nakita nyo na asset siya, current asset siya. So cash and cash equivalent. So titignan natin sa note 1. Ito mismong total na mismo siya. I-click mo lang yan, tapos enter. Pupunta na dun sa ibabaw yung ganun lang. Equals lang din siya. Makikita nyo galing siya sa note 1. Ito galing din note 1. Lahat ng sa balance sheet ay galing siya ng note 1 yan, no? Kahit dito sa liabilities niya, kahit dun sa sa statutory funds, yung galing lang din ng note 1. Pero itong share capital kasi, isa lang siyang account. Wala naman talagang, hindi nakasama siya sa note 1. So, dinediretso ko na siya ng trial balance. Tsaka itong ating treasury shares, diretso na siya sa trial balance. So, ganun lang mga kabookkeeper, equals lang siya. Kung titignan nyo, equals lang siya. Tapos ganun din ang income statement. Equals lang din siya. Galing din siya sa ito naman sa note 2 kasi nga gaya ng sinabi ko, hiniwalay ko yung note 1 tsaka note 2. Ang note 1 ay galing sa balance sheet. Ang note 2 ay galing sa income statement siyang pupunta. So ganun din, equals lang din kung i-erase natin, let's say burahin natin, mag-aalagay lang tayo ng equals, tapos titignan natin tong note 13 dun sa note 2. Note 13, interest income from loans. Note 13, interest income from notes. Asa na yung interest income? Ito makita mo, interest income from loans, yung pinaka-total niya. Ayan yung ito bali yung pinaka-total niya. So, lagay mo lang yung cursor dyan, tapos enter. So, diretso na yun doon mismo, pupunta na dito yan. Ganun lahat yan, galing sa note 2 kasi nga gaya na sinabi ko, hinihiwalay ko na yung note 1 tsaka note 2 para hindi ako nalilito. Kung merong magkakamali, edi madali ko matukoy kung saan ako pupunta agad. Itong template na to, galing to sa BIR, na galing din ng external auditor namin. Yan, makikita nyo, puro note 2 yan. Ayan, note 2 din. So, ganun lang mga kabookkeeper, no? Napakadali. Ang simple Excel lang ito. Hindi ka na gagawa sa lahat. Dito ka lang sa trial balance. Yan lang ang gagalawin mo. Ito dati na yan. Ito yung working month ko. Ayan, this month. Ayan ang working month. Tapos ito yung total. So, ginagawa ko lang siya, since na isang sheet siya, kung makikita nyo, balikan natin. Yung mga sheets lang siya, September yung ginalaw natin.
Ito yung September, oh. Ayan, oh. So, makikita nyo, kinaka-copy paste ko lang siya, copy paste lang. Copy lang, tapos ini-edit ko siya, binabago ko lang yung pangalan. Pagkatapos ang ginagawa ko, let's say September, ito galing ng August, let's say galing ng August. Ginagawa ko lang, kinaka-copy ko lang tong buong kinaka-copy ko lang tong buong to date, siya, kaka-copy mo lang siya. Tapos pupunta ka na dito sa kabila. Ito sa previous month. Yan. Ipipaste mo lang siya. Pero yung number para hindi makopy lahat. Yan, number. Tapos ito, ang ginagawa ko dito pag magsisimula uli ako, let's say bagong month na to, let's say September itong nakaraan. So, October na to. Ine-erase ko na itong itong tinarabaho ko nung September. Ayan. I-resin mo lang siya. Hanggang sa dulo. Delete mo lang siya. So, magsisimula ka na dito. So, ito, hindi na siya September kasi nga kinapi na natin yung magiging na siya. Magiging October na siya. October. Ganun lang mga kabookkeeper, no? October na siya. Tapos ito, ang previous month nito ngayon, hindi na August, kundi September na siya. September na. So, ganun lang mga kabookkeeper. So, makakapagsimula ka na uli dito. Gaya ng sabi ko, galing lang ng trial balance trial balance ng cash receipt, ng cash disbursement, tsaka general journal. Ito yung pinaka trial balance na. Dito ako nagwo-work itong this month na to. Yan, papunta ron sa baba. In-entry ko lahat. Tapos tinitignan ko ngayon kung balance siya. Ang pinakababaan niya. Kasi kung hindi balance, ayan, balance naman siya. Kung hindi balance, ay problema. At madali nating makita. Ang unang ginagawa ko, ini-input ko muna yung debit. Tapos kinukumpute ko kung tama ba yung niya. Yung computation ba, balance ba dun sa credit. Pag balance sa credit, ini-input ko na to yung credit para nalalaman ko kung meron akong nalimutan sa pag-entry ko sa debit o tsaka sa credit. Yun lang mga kabookkeeper, no? Asama rin natin, no? Ang paggawa ko ng financial statement, meron na akong template, income statement, tsaka balance sheet. Tapos galing to mga data mga yan, dito sa notes. Ayan, mga notes. Galing siya dyan. Galing sa notes natin, yung notes 1, sa balance sheet na pupunta. At itong notes na to, alam natin na galing dito sa trial balance. Galing dito sa trial balance, sa mismong pinaka-total niya. Itong to date. So, ganun lang, isa lang yung ginagalaw mo, pero nakakagawa ka na ng note, nakakagawa ka ng FS, yun nga lang balance sheet tsaka income statement. Yung nagagawa mo lang. Sa pamamagitan na ng simple equation lang ng Excel, yung tinatawag natin plus. Ipa-plus mo lang yan. Tingnan mo yung notes. Plus lang din yan. Plus trial balance, galing sa trial balance. Then ang balance sheet din, plus note 1 din. So ganun lang mga kabookkeeper, dali lang. Para makagawa tayo ng isang Excel ng financial statement, para hindi kayo ganong mahirapan, tsaka madali nyong makita. Ganito na lang ang style na ginagawa ko. So, trial balance lang ginagalaw ko, lahat yun napoproduce na ang note, balance sheet, tsaka income statement. So, hanggang dito na lang siguro mga kabookkeeper. Thank you!